Sigawan ng mga taong bumulabog sa buong building na hanggang dito ay abot ang mga sigawan nila at tinig na dinig namin ito mula sa fields. Mabutit kakatapos lang namin mag-exam. Dude, bilisan mo. Mag-uumpisa na mag-practice ang mga cheer squad. Sabi ni Brandon, ang isa sa mga naging kaibigan ko dito sa Augustus College. So, anong meron doon? Singhal ko. Let's find out, dude. Come on, hurry up. Nagmamadaling sabi nito. Patakbong umalis si Brandon habang ako naman ay naglalakad. Palinga-linga ako sa paligid dahil hinahanap ng dalawa kong mga mata si Kyril. Pansin ko walang masyadong mga lalaking naririto. Halos mga babaeng mga nakatambay dito sa may building. Hi, Cheho! Bati sa akin ng mga babaeng naririto. Hindi ko sila magawang pansinin kahit na sila nang lumalapit sa akin. Who cares? They are not my type. Even Kyril. Ginagamit ko lamang siya para makita nila lolang pagbabago ko. Nang sa gayon ay upang malipat na ako sa ibang eskwelahan. Not in this kind of cheap school. Narating ko na agad ang field kung saan ay may mga nagpa-practice na mga cheering squad. And I saw the one who is familiar in my eyes. I was looking at her and I know who she is. I frowned because I saw Kyril dancing in the middle of the fields. Ang ganda niya, no? Sabi ng aking kaibigan na si Brandon. What the hell she's doing? Galit kong sabi. She's the cheer squad here in Augustus College. I think isasali siya ulit ni Coach MD. Dahil simula daw nang huminto siya sa pag-aaral ay naging talo na palaging school na to. Gagamitin nila ulit si Kyril upang makilala ulit nila ang eskwelahang ito. Kapag ka naipanalo niya hanggang sa makarating sa final round. Paliwanag ni Brandon. Really ha? Tipid kong sagot. Kilala mo ba siya? Tanong nito sa akin. Yeah, and she's working with me. Agad kong sagot. Oh, come on, dude. I know you. And what kind of job did she do? Don't tell me she's your maid. Exactly, but she's hard to get. It's not an easy to get her unlike the other woman who flirts around me. So, pustahan tayo. Sabay ngisi sa kanyang labi, nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Kapag nakuha mo na siya, papayagan na kitang ligawan mong kambal kong babae. But if you did not win, I will not allow you to court my twins. Sabay talikod niya sa akin. Damn you, Brandon. Pabulong kong sambit sa kanya kahit na may ibang taong napapalingon sa gawi ko. Hinabol ko siya ngunit nakasakay na ito sa kanyang sasakyan. Binalibag ko ang aking bag sa may daanan dahil sa inis ko sa kanya. Labag sa aking loob itong gagawin ko kay Kyril. Pero mahal na mahal ko naman ang kanyang kambal. Bullshit. Sabay suntok ko sa manibela ng sasakyan habang nagngangalit ako sa sinabi ni Brandon. Dito ko na lamang aantayin si Kyril sa sasakyan habang hindi pa tapos ang kanilang practice. Nagpunta ulit si Jeho sa fields dahil magdadalawang oras na itong wala si Kyril kaya hindi niya maantay sa sobrang tagal nito. Hinanap niya pa kung saan-saan ngunit naroon pala ito nakaupo na may kausap ito at hindi siya nagkakamali dahil siya yung kambal ni Brandon na kasali din ito sa cheering squad. Hindi agad siya nakalapit kay Kyril dahil pinagmamasdan niya ang dalawa. Napangiti na lang siya ng husto dahil hindi naman halata kay Kyril ang pagiging manang kung magsusuot lang ito ng naaayon sa kanyang pangangatawan na halos makalumang damit palagi ang kanyang isinusuot. Nang matapos na sila mag-usap ay agad niyang pinuntahan si Kyril. Subalit nang makalapit na siya ay biglang sumulpot ulit si Brenda, ang kambal ni Brandon. Hey Jeho! Narito ka ba para sunduin ako? Agad nitong tanong na may ngiti sa kanyang labi. Nangunot ang noo ni Kyril dahil hindi niya akalain na magkakilala pala silang dalawa. Hindi agad nakapagsalita si Jeho dahil si Kyril ang pakay niya. Ngunit ito na ang kanyang pagkakataon upang masolo niya si Brenda. Iya, agad na sagot ni Jeho. Come on, ihahatid na kita sa inyo. Lumawak ang pagkakangiti ni Brenda nang sabihin niyo ni Jeho. Sabay talikod nilang dalawa at naiwan si Kyril mag-isa sa field na hindi man lang siya magawang pansinin ni Jeho. Puisit ng lalaking yun, iniwan pa naman ako dito. Leche ka? Inis na sabi ni Kyril na nakapamewa. Isasama niya ako dito tapos iiwan din pala niya ako dito? Ay, asar ka talaga. Inis na sabi nito habang papaalis na din siya sa field. Sumakay si Kyril sa tricycle pauwi sa boarding house ng kanyang ante Minda. Naabutan niya doon ang kanyang ante na may kausap itong isang lalaki.
Hindi siya nagkakamali dahil si Lucio nga ito. Papasok na si Kyril nang mapansin siya ng kanyang Auntie Minda, kaya napalingon na din si Lucio sa kanya habang nag-uusap sila sa loob ng kantina. Kyril, anong nangyari sa'yo at nakabusangot ka riyan? Akala ko ba'y stay in ka dun kay Jeho? Sabi ni Ante. Naupo ako sa may upuan dahil ramdam ko ang pagod ng aking katawan dahil sa pagsasayaw kanina. Kukuha lang po ako ng mga damit na susuotin ko, Ante. Pagkatapos ay babalik na din po ako doon. Pagod kong sagot sa kanya. Ay, siya, sige. Maiwan ko na muna kayong dalawa at aasikasuhin ko pang ibang customer. Paalam ni Ante sa amin, saka iniwang kaming dalawa ni Lucio. Umupo si Lucio sa bandang tapat ko. Bakit hindi ka na muna sa akin magstay ngayon? Total, wala pa naman si Jeho. Sabi nito. Ha? Nasaan ba si Jeho? Maang-maangan kong tanong. She's busy with Brenda. Nakasalubong ko siya kanina sa may eskwelahan nang papunta ko rito. Kilala mo si Brenda? Kunot noo kong tanong. Yeah, but there's something about them. Sabi nito. Natahimik ako sa sinabi niya. Are you jealous with them? Diretsahang tanong nito sa akin. Ha? Ako? Hindi no? Bakit mo naman natanong ang bagay na yan? Sa totoo lang wala namang kami. Pangangatwiran ko. Ewan ko ba kung bakit ang bilis ng pangyayaring to sa amin. Agad kong sagot na halos hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ni hindi man lang nag-react si Jeho sa naging desisyon ng kanyang lola. Saka bakit ako magsiselos? Kahit na kailan ay hindi ako titingin sa kanya at hanggang kapatid lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nagpaalam muna ako sa kanya na kukuha lang ako ng ilang mga damit na gagamitin ko para hindi na ako pabalik-balik dito. Isinilid ko na ang ibang mga damit ko sa isang maayos na paper bag. Agad din akong bumaba nang matapos na ako. Saka nagpaalam na ulit kay Ante. Bakit mo naisipang tumira din dito sa probinsya namin? Tanong ko sa kanya habang nakasakay ako sa kanyang sasakyan. May project ako dito na kailangan matapos na agad bago ako lumipad patungong ibang bansa. Sabi nito habang nasa daan siya nakatingin. Hindi ko na tinanong pa kung anong project ang kanyang sinasabi. Dumiretso muna kami sa apartment ni Jeho upang iwan muna ang mga gamit ko doon. Ngunit narito na ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanyang apartment na datnan namin. Paano na yan? Narito na palang magiging asawa mo at nauna pang dumating. Tsak na magagalit yun dahil late ka nang umuwi. Naningkit ang dalawa kong mga mata sa sinabi niya. Asawa ba ka mo? Singhal ko, tumangulang siya. Hindi ko pa siya asawa. Kaya't maaaring iwasan mo munang banggitin yung salitang asawa. Inis kong turan. Oh, I'm sorry. Mukhang naiinis ka pa ata sa sinabi ko. Why? You don't like him to be your husband soon? Mapagbiro talaga ang tadhana. Sabi ko nang makababa na kami sa sasakyan. Halika na nga sa loob. Pag-aya ko ngunit hindi man lang siya kumikilos sa kinatatayuan niya. Nangasim ang aking mukha nang hindi man lang nito inihahakbang ang dalawang paa nito. Binalikan ko siya at tinawakan ang kanyang kamay. Nagpatianod na lang ito sa pagkahila ko sa kanyang kamay at sabay kami pumasok sa loob ng apartment ni Jeho. Nagulat kaming dalawa nang makita kong naghahalikan ng mga ito. Napahiwalay agad si Jeho sa labi ni Brenda at tila nagulat ang mga ito sa pagdating namin. Oh, we're sorry. Agad na sabi ni Lucio. Sorry din, hindi namin sinasadyang makaistorbo sa ginagawa nyo. Sige, maaari nyo nang ituloy ang naudlot nyong... hiyang sabi ko. Hawak-hawak ko pa din ang kamay ni Lucio at papalabas na kami sa gate nang tawagin ako ni Jeho sa pangalan ko. Kaya nahinto ang paghila ko sa kamay ni Lucio. Matalim na nakatingin sa akin si Jeho at napatingin din ito sa pagkakahawak kamay namin ni Lucio. Napahapit biglang pagkakahawak ko sa kamay ni Lucio dahil sa nagngangalit na mukha ni Jeho sa amin. Kuya, umuwi ka na. Pakihatid mo na lang din si Brenda sa kanila. Sabi ni Jeho. What? Madiing sabi nito. No, Jeho. Sabi nito na galit ang mukha ni Brenda. Nasa likuran na nito si Jeho. Sumabay ka na kay kuya dahil iisang way lang ang uuwian yung dalawa. Paliwanag nito saka nito hinawakan ng isa kong kamay at napabitaw ako sa pagkakahawak kamay namin ni Lucio. Nagpatianod na lang ako habang hila-hila ni Jehong isa kong kamay papasok sa loob ng kanyang apartment. Hindi ko na nagawang lingunin si Lucio dahil sa labis na paghila sa akin ni Jeho sa aking kamay. Bakit mo siya kasama? Tanong nito sa akin na dapat akong magtanong dapat sa kanya.
Hindi ko alam ang isasagot ko dahil wala naman dapat akong ipaliwanag sa kanya. Napatawa tuloy ako agad dahil sa tanong nito na akala mo naman ay jowa niya ako talaga. Ngunit napatigil ako sa pagtawa dahil sa paniningkit ng kanyang dalawang mata. Napatuwid tuloy ako ng tayo at hiyang humarap sa kanya. Bakit ganyan ka magtanong? Nauutal kong sabi. Dapat nga hindi mo na tinatanong ang bagay na yan sa akin. Don't try me, Kyril. At baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo once na makita ko pa kayo ni kuya na magkasama. Galit nitong sabi. Wala naman kaming ginagawa ni Lucio ah. Ikaw nga tong nang iwan sa akin sa field kanina tapos ngayon ikaw pa tong galit. Hoy Jeho, umayos ka ha? Turo ko sa kanya. Wag na wag mo akong susubukan. Remember mas matanda ako sa'yo. Pagdidiin ko sa kanya. Hinawakan itong aking hintuturo sa kanya ito dahan-dahang ibinaba. Porket mas matanda ka ng edad, ay ikaw nang masusunod? Seryosong sabi niya habang nakatutok ang mga mata namin sa isa't isa. Now let me tell you this, from now on, sa akin ka na makikinig at ako lang ang masusunod sa atin dalawa. And always remember that, sweetheart. Matamis na sabi nito sa akin. Alam ko naman yun dahil sa'yo ako nagtatrabaho. Paggigiit ko, pilit kong tinatanggal ang pagkakahawak niya sa kamay ko ngunit mariin niya lang itong hinawakan. Naramdaman ng palad kong init ng kanyang balat na parang may kakaiba sa pakiramdam ko ngayon. No, that's not what I mean. Sabi nito habang nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa mga mata ko at hindi na niya magawang maialis ang pagkakatitig nito sa akin na parang isang magnet na hindi kumukurap at parang takot na takot itong mawala ako sa harapan niya habang ako'y nag-aantay sa isasagot niya. Forget about what I've said earlier. Sabi nito saka pa lang niya binitawan ng aking kamay. Okay ka lang ba, Jeho? Tanong ko sa kanya nang papasok na ito sa kanyang kwarto. Lumingon siya sa akin. I'm not okay. Kaya magluto ka na manang at nagugutom na ako. Sabi nito sabay talikod na lang niya at diretso pasok sa loob ng kanyang kwarto. Napakamot na lang ako ng ulo sa kanyang tinuran. Inumpisahan ko ng magluto ng aming panghapunan. Magluluto ako ng sinigang na baboy dahil ito lang naman ang meron sa kanyang refrigerator at karamihan ng nasa loob nito ay mga puro alak. Sinubukan kong magbukas ng isa at pinili ko yung hindi gaanong nakakalasing. Bahala na si Superman kung magalit man sa akin si Jeho, basta ako'y iinom. Dahil napapaisip din ako minsan sa kanyang mga sinabi kanina at baka sakaling malimutan ko din ang bagay na yun. Napabalikwas ako ng bangon. Gawa ng may mga kalabog na ingay mula sa labas. Napahawak ako sa aking bibig dahil... Naku naman, bakit kasi ako uminom ng alak kagabi? Paano ako nakapunta dito sa kwarto? Alam kong nalasing ako kagabi. Naalala ko din pala yung niluluto kong ulam kagabi. Hala, taranta akong bumangon sa kinahihigaan kong kama. Nagpunta muna ako ng banyo para maghilamos at magsipilyo dahil amoy alak pa ang aking hininga. Lumabas din ako agad ng banyo nang matapos na ako. Tinungo ko agad ang kusina upang magluto ng pang-umagahan. Ngunit naroon na si Jeho nagluluto. Wala itong damit pang itaas at tanging boxer short lang ang kanyang suot. Dahan-dahan ang aking paglakad upang hindi ako makagawa ng ingay. Subalit nahinto ako sa paglalakad nang lingunin niya ako. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko dahil ang lagkit ng kanyang tingin at bigla na lang nangunot ang kanyang noo. Ako nang magluluto, nauutal kong sabi, kasabay ng paglawak kong pagkakangiti. Huwag ka nang magluto at baka malasing ka pa ulit. Diretsahang sabi niya. Hindi mo bagay ang maglasing, sweetheart. Once na gawin mo ulit ang maghubad, huwag mo akong sisisihin kapag may nangyari sa ating dalawa. Nanlaki ang dalawa kong mga mata sa sinabi niya. Napatingin ako sa suot kong damit. Wala pala akong suot na panloob. Napahawak ako sa aking harapan upang takpan yon. Galit akong tumingin sa kanya ngunit ginisiyan niya lang ako. Anong ginawa mo kagabi sa akin? Pagalit kong tanong. May ginawa ka ba sa akin? Tanong ko ulit. Wala pa akong ginagawa sa'yo, sweetheart. But next time you do it again. Lumapit pa siya ng husto sa akin. Lalo nang akitin mo ko dahil dyan sa paghuhubad mo. Huwag mo ako sisisihin, sweetheart. Dahil lalaki ako. Sabay haplos nito sa aking pisngi. Umiwas ako sa kanya dahil kinilabutan ako sa paggawang paghaplos niya. Bakit hindi mo pa ginawa kung inakit man kita kagabi? Pangahamon ko.
Nangunot ang kanyang noo pagkasabi ko niyon. Don't tell me, kaya ka naglasing dahil gusto mong may mangyari sa atin? Tanong niya, gusto ko sanang matawa dahil ang sarap lang niyang pagtripan. Oo, bakit hindi mo pa ginawa kung gusto mo na din naman na may mangyari sa atin kung isa kang ang tunay na lalaki? Matapang kong sabi. Hinawakan niya ang aking braso at kinaladkad papuntang kwarto niya. Anong gagawin mo sa akin, Jeho? Nanginginig kong sabi. Nagpupumiglas din ako sa higpit ng pagkakahawak sa akin. I claimed my rewards. Why not, sweetheart? Sa kanya ako inihagi sa kanyang kama. Huwag mo akong hinahamon, sweetheart, at sisiguraduhin kong matutuwa ka. Seryosong sabi nito. Hindi, nagbibiro lang naman ako eh. Nanginginig kong sabi. Wala na akong nagawa dahil sa bigat ng katawan niya. Damang-dama ng aking katawan ng init ng kanyang balat. Hinawakan niya ang dalawa kong mga kamay at inilagay sa tuktok ng aking ulo. Nagkatitigan lang kaming dalawa at wala pa man siyang ginagawang anumang hakbang na dapat ay hahalikan sana niya ako, subalit bigla na lang itong umalis sa aking ibabaw. Anong nangyari sa kanya? At bakit umalis na lang siya bigla? Not this time, sweetheart. Ayaw kitang ilagay sa alanganing sitwasyon. Sabi nito habang papalabas na siya sa pintuan. Ngunit bumukas ulit ang pinto. Let's eat our breakfast. Come on. Pag-aya niya sa kanya ulit isinaradong pinto. Bago pa man ako makalabas ng kwarto ay nagsuot muna ako ng panloob. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina pagkatapos. Nakapaghain na din siya ng mga pagkaing almusal sa mesa. Naupo ako sa kanang upuan at tahimik na kaming kumain. Maagang pumasok si Jeho ngayon dahil sinundo siya ng isa sa mga kaibigan niya dito na siyang kakambal ni Brenda, kaya ako naiwang mag-isa dito sa apartment. Mag-aala Cinderella ako ngayon dahil umalis na ang mahal na prinsipe. Ano nang balita sa inyo ni Manang? Tanong ng kaibigan ni Jeho na si Brandon. Huwag na natin siya pag-usapan, okay? Inis na sabi ni Jeho kay Brandon. Hindi pa ako umoo sa deal mo. At isa pa, huwag mo siya isasali sa kalokohan mo. Why? Mahirap pa siyang palambutin, Jeho? Sabay halakhak nito. Kung ayaw mo, akin na lang siya. Total, maganda naman siya. Agad na kwinelyuhan ni Jeho si Brandon at nagsukatan sila ng tingin. Don't try to touch her, Brandon. At ako makakalaban mo kahit nakaibigan pa kita. Matigas nitong sabi. Halos nakuha na nilang mga atensyon ng mga taong papasok sa eskwelahan. Napabitaw ng hawak si Jeho kay Brandon nang may dumating na isang guro. Hindi pa tayo tapos, Jeho. Saka na sila naghiwalay ng landas. Magkaiba ang kanilang subject sa umaga at sa hapon lang sila magkaklase sa iisang subject. Hindi inaasahan ni Jeho na hindi pumasok ang kanyang kaibigan nitong last subject na agad din namang natapos. Tinawagan ko si Kyril kung ano ang kanyang ginagawa sa apartment. Nung malaman kong naroon si Kuya Lucio sa apartment, ay agad na akong umuwi. Subalit may humarang sa akin ng isang sasakyan at bumaba ang mga sakay nito. Nangunot ang aking noo nang makita ko si Brandon ng isa sa mga bumaba doon sa van. May mga hawak silang mga pamalo. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. At papaandarin ko sana ito subalit may nakaharang din mula sa likurang bahagi ng aking sasakyan. Kaya hindi ako nakatakas sa kanila. Kinontak ko agad si Kuya Lucio upang humingi ng tulong pero yung number ni Kyril ang aking na-dial na numero. Hindi ko na magawang kausapin siya dahil sa binato na nila ang bintana ng aking sasakyan. Pinagpapalunan nila ang harapan ng aking bintana, kaya agad na nawasak ito. Lumabas ako agad sa sasakyan upang salubungin sila ng malalakas na suntok, subalit agad nilang tinamaan ang aking kaliwang braso. Napahawak ako doon dahil sa sakit. Sunod-sunod na palo ang aking natamo sa iba't ibang parte ng aking katawan, kaya hindi ako agad nakaganti.